Nahulog sa bangi ng isang truck sa Sabangan Mountain Province. Tulong-tulong ang mga motorista para mahatak ang nadisgrasyang truck. Nailigtas ang driver at pahinanti nito. Inaalam pa ng pulisya ang sanhi ng pagkahulog ng truck. Nakataas na ang signal number 2 sa ilang lugar dahil sa Typhoon Marce. Signal number 2 sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 1 sa Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at northern portion ng Aurora. Huling namata ng Typhoon Marce 395 kilometers east ng Tuguegarao City, Cagayan. May lakas itong 140 kilometers per hour at bugsong aabot ng 170 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posible itong maglandfall sa Babuyan Islands o sa northern portion ng mainland Cagayan, Huwebes ng hapon o gabi. Kung matuloy yan, Biyernes ng gabi ay posibleng nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Marce. Land Transportation Office, nilinaw na wala silang inisyu ng number 7 protocol plate o plakang pang-senador sa sasakyang illegal na pumasok sa EDSA bus lane noong linggo. Sa kanilang datos, kaunti lang daw ang may kapareho nitong modelo sa buong bansa. Initial po natin ay wala pa nga pong 30 but we're still looking. Baka meron tayong hindi na i-type, na ma-search. MCRPO Director Major General Sidney Hernia, itinanggi ang aligasyong pangingikil laban sa kanya at sa 14 pang pulis. Kasunod yan ng reklamo ng mga umano'y online scammer na inaresto sa isang raid sa Ermita, Maynila na hiningan daw sila ng tig 1 milyong piso at hindi pa raw binasahan ng kanilang karapatan. Ani Hernia, walang basehan ng reklamo na handa raw nilang harapin. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Simula na ang in-person voting para sa 2024 US presidential elections. Base sa iba't ibang opinion polls, dikit ang laban ni Vice President Kamala Harris at dating US President Donald Trump. Isang araw bago ang eleksyon, kanya-kanyang apela sina Harris at Trump sa mga botante. Pinabantayan ng dalawang kampo ang mga itinuturing na swing states, kabilang ang Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, North Carolina, Nevada, Arizona at Georgia. 50 araw bago magpasko, tampok na uli sa Tarlac ang Belenisimo. Kung nag-iisip naman ng pangdekorasyon, parol na gawa sa beads ang mas lalong magpapaningning ng inyong Pasko. May report si Marizo Mali. Ang makislap na butil ng crystal beads, mabusising tinatahi ni Joanna Cabrera mula Guagua, Pampanga para ikwento ang Pasko. Mga parol na kumikislap. Ang kaniyang mga star charms at keychains lang noon, mas napatingkad niya at naging negosyo. Why not maglagay naman ng light na battery operated, tsaka yung pwedeng isabit, at least dual purpose siya. Yung ano na siya, decorative na, tapos functional pa siya. Parang nakaka-remind lang ng Christmas. Tiyak na dama ang Pasko kapag ito ang tinitingala o pinanreregalo. Ibinabalik din ng mga taga-Tarlac ang kwento ng pagreregalo ng basket sa altar sa ika-17 Belenismo. Yun yung hinahatid na mensahe ng Belen sa ating lahat. Offering basket in the altar. Si Jesus Christ kasi is the greatest offering of all time. Ngayong taon, mas nakakamangha mga Belen na gawa ng 62 bayan, paaralan at sektor ng probinsya. Detalyado ang bawat figurang hinulma mula sa mga patapon at indigenous materials. Bukod sa simbolo ng Kapaskuhan, ito ang pagpapakita ng probinsya ng kanilang kakaibang kultura. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News.